Nitong nagdaang July, mga kahugot ay 2 taon na rin pala ang ating channel na SIT Somewhere in Time at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At bilang handog ay narito ang natatanging kwento ng buhay at pag-ibig na punong-puno ng aral at inspirasyon. Hatid sa inyo ng SIT Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, matagal na akong masugid na taga-subaybay mo at noong simula pa lamang ay ninais ko na ring ibahagi ang kwento ng buhay ko sa iyo. Pero bago ang lahat ay ang aking pagbate sa lahat ng nakikinig ngayon. Tawagin mo na lang ako sa aking palayaw na Sylvie. Natural, sa edad kong ito ay napakahaba na ng aking kwento, subalit sisikapin kong ibuod ito. 3 lamang kaming magkakapatid, Kuya Bono. Si Kuya Ipe ang panganay, sumunod si Ate Ada at ako ang bunso. Ang aming tatay ay masikap at masipag, mabait din at marunong makipagkapwa-tao. Kahit wala siyang tinapos sa pag-aaral ay nabigyan niya kami ng maayos na buhay. Sa katunayan, isa ang aming pamilya sa iilang masasabing may kaya sa barangay namin noon. Kilala si tatay hindi lang sa aming barangay kundi maging sa bayan at iba pang mga barangay dahil siya ay namimili ng mga baboy sa mga bara-barangay. Kinakatay nila ito at saka idinidistribute sa mga tindera ng karne sa palengke. Kapag narinig mo ang pangalang Gusting, tsak, ang tatay ko yon. Marami ding pinapautang si tatay ng mga nagigipit sa barangay. Tuwing Pasko, nagkakatay na maraming baboy sina tatay at saka pinapautang sa mga tao para may panghanda sila sa kanilang Noche Buena. Napakasipag at madiskarte ng aming tatay kaya hindi talaga kami nakaranas ng kahirapan. Masinop naman sa pera ang aming nanay kahit siya man din ay hindi nakapag-aral. Pero kaming 3 magkakapatid ay pinilit ng aming mga magulang na makatapos ng pag-aaral. Subalit kay Kuya Ipe na siyang panganay ay talagang nahirapan si Papa sa pagpapaaral dahil walang interes si Kuya Ipe sa eskwela. Dahil nga sa nakikita niyang kay tatay ay hindi kailangan ng edukasyon para umaluman ng buhay. Naalala ko ang isang hapon noon, buwan ng Abril, noong kastiguhin ni tatay si Kuya Ipe na noon ay 18 anyos na pero hindi pa nakakayari ng high school. Nalaman kasi ni tatay mula sa advisor ni Kuya Ipe na hindi pa rin siya makakapagbartsa dahil may 3 na naman siyang bagsak. Tinipon niya kami noon sa bahay upang saksihan ang pagsesermon niya kay Kuya Ipe. Nakainom pa naman si tatay noong komprontahin niya si Kuya Ipe, pero ang sagot ni Kuya Ipe ay, "Noon ko pa sinasabi sa inyo na ayokong mag-aral. Kayo lang ang nagpipilit. Masipag naman ako, malakas ang katawan ko. Kaya ko rin kumita ng pera kagaya mo, tay." "Pera lang ba ang mahalaga sa tingin mo, Ipe?" Panimulan ni tatay. Ito, Kuya Bono, ay hindi ko makakalimutan kahit kailan. "Ang respeto, Ipe. Hindi ba mahalaga sa'yo?" "Oo, kumikita ako ng pera. Marami akong pera sa bangko. Pero yung respeto, Ipe, respeto. Kahit anong gawin ko, hindi ko yun makuha sa ibang tao. Nakita mo, kahit batang maliit ang tawag sa akin, Gusting. Kahit basurero o pinakamahirap na tao dito sa baryo, yung mga nangungutang sa akin, Gusting ang tawag sa akin. Marami akong pera. Mas marami akong pera kesa sa mga teachers nyo. Maging siguro principal ninyo, pero anong tawag ko sa kanila? Ma'am, sir. Kapag nagdideposito ako ng pera sa bangko, anong tawag ko sa teller? Ma'am, sir.
Kung may pera lang din ng mga magulang ko noon, sana nakapag-aral din ako. At baka siniser din ako ng mga tao ngayon. Pinipilit ko kayong mag-aral, hindi lang para kumita ng pera pagdating ng panahon, kundi upang makakuha din ng respeto at paggalang mula sa ibang tao. Bakit hindi nyo tingnan si Sir Romeo na kapitbahay lang natin? Teacher nyong lahat ng elementarya kayo. Ang bahay niya kasing taas lang ng bakod natin. Pero pagdadaan ng mga tao, babatiin siya ng, "Good morning, sir. Hello, sir." Pero kapag ako ang nakita nila dyan sa harap nitong malaking bahay natin, paano nila ako batiin? Augusting, pautang naman dyan. Ipe, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi mo mabibili ang respeto. Yan ang tandaan mo. Nakakatuwa, Kuya Bono, kasi nung magtapos ng college si Ate Ada sa kursong Bachelor in Secondary Education at kaagad ding pumasa sa board exam ay Ma'am Ada ang tawag sa kanya ni Tatay. Nagtangka ding magkolehiyo ang panganay namin si Kuya Epe noon. Nag-enroll ng mechanical engineering pero nung matutong mag-drive ay nahumaling ito sa pagmamaneho. Noong nagkanobya sa edad na 20, ay hindi na rin ito pinakawalan ng hipag kong si Ate Rose. Ikinasal sila kahit 7 buwan pa lang silang magkasintahan. Sa madaling salita, hindi nakatapos ng kolehiyo si Kuya Epe. Siya ay naging driver ng sarili niyang jeep, regalo ni Tatay noong kasal niya. Ako naman ay 4th year high school pa lamang ay may sikreto na akong kasintahan. Siya si Teo. 3rd year pa lamang kami noon ay dumiga na siya sa pamamagitan ng sulat kahit na magkapit classroom lang naman kami. Magkatabi lang din ang aming mga barangay. Guwapo si Teo para sa akin, Kuya Bono, kahit na siya'y moreno pero maporma at mukha talagang bad boy dahil mula 4th year high school kami hanggang 2nd year sa college, ay iyon yung panahong nauso ang hikaw sa mga lalaki, pati ang paglalagay ng eyeliner. At bagay sa gwapong mukha ni Teo ang estilo niya, ang isang hikaw sa kaliwang tenga niya at ang maitim na eyeliner sa kanyang mga mata. Ang eyeliner noon sa mga lalaki ay impluwensya ng mga sikat na singers noong 80s gaya ni Boy George, at si Kurt Cobain naman noong early 90s. Ewan ko kung kilala nyo ang mga ito. Si Boy George ay vocalist ng Culture Club na nagpasikat sa kantang Karma Chameleon. Si Kurt Cobain naman na idolo ni Teo ang founder, vocalist at gitarista din ng bandang Nirvana na nagpasikat sa mga kantang Come As You Are, Smells Like Teen Spirit at All Apologies. What else should I
Naabutin ka rin yung phono kung tawagin namin noon. Yun ay turntable stereo player gamit ang vinyl record o plaka. Meron kaming ganun sa salas namin noon, malaki, national ang tatak. May kaharin na makinis na kahoy at may 2 speakers na malalaki sa magkabilang gilid. Sa kwarto naman ni Tatay, meron din silang portable na ganon, parang attache case lang yon, yung makalumang maleta, na kapag binuksan mo, yung pinakatakip nun yung speakers niya. Buo pa rin ng mga turntables na yon kahit noong maging kami na ni Teo noong college na kami. Buo pa rin mga turntables na yon kahit noong magdiwang na kami ni Teo ng aming pangalawang anibersaryo ng lihim naming relasyon. Pero mas uso na noon ang cassette player at Walkman. Sony at Philips naman ang mga sikat na brand ng Walkman noon. Yung kay Teo ay Sony at syempre meron itong headphones. At sa Walkman na yon ko unang napakinggan ng mga paboritong kanta ni Teo, mga kanta ng Nirvana kung saan vocalist nga si Kurt Cobain na iniidolo niya. Noong una hindi ko magustuhan ang mga kantang yon dahil nasanay ako sa mga musika ng magulang ko, yung mga jukebox music kung tawagin. Ang mga musikang iyon ang halos araw-araw na pumapaimbulog sa bahay namin. Mga Imelda Papin songs, Eva Eugenio, Didit Reyes, Victor Wood, Eddie Peregrina at yung walang kamatayang Faithful Love ni Cesar Manalili na siyang pinakapaborito ng aming ama. Siguro marami sa mga tagapakinig mo Kuya Bono ang hindi na naabutan ng jukebox. Ito yung makina na kadalasang makikita noon sa mga refreshments at inuman sa bayan. Kung ngayon ay video okay ang uso, noon ay jukebox naman. Kasing taas halos ito ng tao. May salamin at sa loob noon ay makikita mo ang turntable at ang listahan ng mga kanta na pagpipilian mo, may katapat itong numero. Pipindutin mo lang ang numero tsaka ka paghulog ng barya, makikita mong kukunin ng kamay ng jukebox ang plaka ng kantang napili mo, tsaka niya ito isasalang at ipapatugtog. Nakakamangha noon kapag mapapanood mo kung paano niya isasalang ang plaka sa turntable. At kapag magsisimula pa lang ang tugtog ay may maririnig kang ingay na parang nagpiprito ng karne. Nung elementarya kami, kapag may sasayawin kami, kung saan-saan naghahanap ang teacher namin ng plaka. Nung high school naman kami, kailangan pang magpabili ng cassette tape sa Maynila or kung hindi man ay aabangan mong maipatugtog ang kantang yon sa FM station tsaka mo i-record na lang sa iyong cassette player. Naalala ko pa yung sinayaw namin nung 3rd year kami sa high school para sa modern dance competition noon. Kanta ni George Harrison yon na Got My Mind Set On You. Nirecord lang namin mula sa FM radio station kaya naman nakuha pa yung boses ng DJ sa simula at yung unang bahagi ng patalastas sa dulo. Ang maganda, champion kami noon. Sa 17 na grupong naglaban-laban, kami ang nanalo. Nung i-announce ang pangalan ng grupo namin bilang winner, kasama ko noon si Teo sa bleachers ng gym. Sa katuwaan ko'y nayakap ko si Teo at siya naman ay nagsabantala. Yumakap din at nahagkan niya ako sa labi. Dampi lang naman ang halik na yon. Pero yun kasi ang first kiss ko mula sa ibang tao. Boyfriend ko na siya noon Kuya Bono pero konserbatibo pa kami noon. Kaya't hindi ko talaga kailanman makakalimutan ang kahit dampi lang na paglapat ng labi ni Teo sa labi ko kahit na napakatagal na ng panahong yon.
At ngayon nga, digital na lahat. Ang music, naka-MP3 o M4A format na. At napakadali na lang ang magkaroon ng kopya ng kahit anong kantang gusto mo. Kahit sa mumurahing cellphone, may MP3 player na. Kaya nga, hindi gaanong nagtagal yung iPod dahil kahit sa cellphone ay pwede namang magkaroon ng library ng mga paborito mong kanta. Kahit ano pang punto at gagamit ka pa ng ibang gadget para lang makinig ng music, nasa cellphone mo naman na. Nung malaos ang cassette player at Walkman, CD naman ang sumunod. Mas malinis na ang tunog ng musika. Wala na yung parang nagpiprito sa unang bahagi ng kanta. Pero nung mga panahong ito ay lumipas na rin ang pag-iibigan namin ni Teo dahil nakialam ang pamilya ko. Lalo na sina Ate Ada at si Tatay. Teacher na noon si Ate Ada, Kuya Bono. Respetado, lalo na ng aking ama na Ma'am Ada pa ang tawag sa kanya. Si Ate Ada ang unang nagkaroon ng diploma dahil nga si Kuya ay maaga namang nag-asawa at hindi nakatapos kaya abot hanggang langit ang pagka-proud ni Tatay kay Ate Ada. Hindi nila gusto si Teo dahil mukha daw itong adik. May hikaw kasi, may kahabaan at hindi konserbatibo ang estilo ng buhok at mukha daw walang alam na trabaho. Hindi nila kilala si Teo. Hinusgahan nila ito base sa kanyang panlabas na itsura. Subalit ako, Kuya Bono, ang lubos na nakakakilala kay Teo. Mabuti siyang tao, mapagmahal, malambing, marespeto. Kaya nga mahal na mahal ko. Pero sadyang hindi siya tanggap ng pamilya ko at ako'y mabuti at masunurin namang anak. Kaya't kahit lubhang masakit sa akin noon ay sinunod ko na lang din ang utos nila Tatay at Ate Ada na hiwalayan at iwasan ko na si Teo. Apat na taon naming inilihim ni Teo ang aming relasyon. Sinagot ko siya nung 4th year high school kami. Nag-ingat din kami na may makaalam ng tungkol sa amin kaya't kapag nasa pampublikong lugar kami ay hindi kami nagdidikit. Nagkakaroon lang kami ng pribadong pagsasama ni Teo kapag nagpupunta kami sa boarding house ng pinsan niyang si Olivia na naging malapit ko ring kaibigan. Taga Nueva Ecija si Olivia pero dito sa Baliwag, Bulacan siya nag-aral. Baliwag College pa lang ang pangalan ng school namin noon. Ngayon kasi ay Baliwag University na. Private school ito, Kuya Bono, pero doon din nag-aaral si Teo kahit mahirap lang sila dahil pinag-aaral siya ng uncle niyang nasa Amerika at siya'y nakatira sa tiyuhin niyang bakla na mayroong sariling beauty parlor sa Calle Rizal noon. May nag-iisang kapatid si Teo, si Alessandra na siyang kasama ng kanyang ina sa maliit nilang bahay sa San Ildefonso, Bulacan. Wala silang tatay dahil iniwan daw sila noong maliliit pa sila. Maraming beses akong nakasama kay Teo noon sa nanay niya sa San Ildefonso. Napakabait ni Nanay Miling, laging nakangiti at napakamaasikaso pa. Pero si Alessandra na nag-iisa at nakababatang kapatid ni Teo ay masungit at supladita. Hindi rin sila magkasundo ni Teo pero alam ni Teo kung bakit inis na inis sa kanyang kapatid niya. Kasi nga masyado kasing mapang-asar at palautos daw si Teo kaya mainit ang dugo sa kanya ng kapatid niya. Pati tuloy ako noon ay nadadamay sa inis ni Alessandra kay Teo. Maganda rin si Alessandra, Kuya Bono, kahit simple lang siyang manamit dahil nga
naglalako lang ng gulay ang nanay nila sa talipapa. Naranasan ko nga ding maging tindera noon sa kanilang talipapa. Noong mag-attend ng PTA meeting si Nanay Miling noon sa school ni Alessandra, kami ni Teo noon ang naiwan sa bahay nila kaya't inatasan kaming magbantay muna sa kanilang tindahan ng gulay. Napakarami naming masasayang alaala ni Teo, Kuya Bono. Akala ko noon siya na talaga ang lalaking handog ng Diyos upang maging katuwang ko sa buhay ko. Kaya't matapos ang mahigit 4 na taon naming relasyon ay nagdesisyon kaming lumantad na at tapusin na ang pagtatago ng aming relasyon. Inuna namin na magtapat sa nanay ni Teo ngunit gaya ng inaasahan ko ay walang naging problema. Ang sabi pa nga ni Nanay Miling noon, nung una pa lang daw akong pumunta sa bahay nila, napansin daw kaagad niya sa mga mata namin ni Teo na mayroon kaming espesyal na tinginan o damdamin para sa isa't isa. Nung isama ko naman si Teo sa bahay namin, sa kabila ng takot at pagdadalawang isip na iharap siya sa magulang ko ay umasa pa rin akong tatanggapin nila si Teo kasi 3 buwan na lang noon ay magtatapos na kami ni Teo pareho sa college at alam kong napakataas ng respeto ni tatay sa mga lalaking may pinag-aralan o magtatapos ng kolehiyo. Kaya lang ay mali ako, Kuya Bono, sa inasahan ko. Hindi man nagpakita ng pangit na pagtrato si tatay kay Teo, pero dahil sa pakikialam ni Ate Ada na siya talagang hayagang pumuna at namintas sa panlabas na anyo ni Teo, sumang-ayon na rin si tatay kay Ate Ada na hindi nababagay si Teo sa akin. Huwag daw akong maging desperada. Maganda raw ako at may matinong pagkatao kaya't makakatagpo ako ng lalaking mas maayos at nababagay talaga sa akin. Iniyak ko na lang noon ang aking sama ng loob at awa kay Teo sapagkat inayawan siya ng pamilya ko. Subalit, mas malala ang naging pag-iyak ko noong mag-usap kami ni Teo noong kami ay magpaalaman na sa isa't isa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabubura sa isipan ko ang mukha ni Teo noong araw na yon. Pinipilit niyang ngumiti pero lumuluha habang sinasambit ang mga salitang, "Tanggapin na lang natin. Sino ba ako para ipagpalit mo sa pamilya mo?" Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Sa kasalukuyang panahon, Kuya Bono, baka wala nang ganun ngayon. Wala nang anak na susunod sa magulang kapag sinabi nilang hiwalayan mo ang lalaking pinakamamahal mo. Ako ngayon, Kuya Bono, ay 61 years old na.
Katatanggap ko pa nga lang ng aking Senior Citizens ID at mayroon na kaming 4 na anak ng napangasawa kong si Lando. Siya ang napili ng magulang ko at ni Ate Ada na maging asawa ko. Si Lando ay nakababatang kapatid ng bayaw kong si Kuya Mitoy na napangasawa naman ni Ate Ada. Sina Kuya Mitoy at Lando ay parehong pulis noon. Hindi nanligaw si Lando, Kuya Bono. Mga magulang namin ang siyang nag-usap tungkol sa aming pagpapakasal. Mas makisig at disenteng tingnan si Lando kumpara kay Teo, pero hanggang noong panahong pakasalan ko si Lando ay nasa puso ko pa rin si Teo. At sa totoo lang ay umaasa pa rin akong sa mismong araw ng kasal ko sa simbahan ay susulpot siya at itataks ako. Pero hindi yun nangyari, kaya natuloy ang pagkikipag-asawa ko sa lalaking dati ay hindi ko mahal. Subalit paglaon ay natutunan ko namang mahalin kahit pa dumaan din sa napakaraming pagsubok ang aming pagsasama. Nagdulot din ng pasakit at dusa sa akin si Lando noon, pero wala akong sinisi kahit sino. Liban kasi sa pambababae niya noon ay naging mabuti naman siyang padre di pamilya. Nakapagpatayo siya ng aming tahanan, napag-aral niya ang lahat ng aming mga anak at hindi naman kami dumanas ng paghihirap. Wala na mga magulang ko noong malalaki na ang mga anak ko at nagtino na rin si Lando. Wala kaming naging problema sa mga anak namin, liban lang kay Grace na siyang nagpaalala sa akin ng isang pangyayari noong kasintahan ko pa si Teo. Mabuting anak si Grace. Siya ang pangalawa naming anak. Matalino siya at malambing sa amin ang papa nilang si Lando. Subalit noong umibig siya sa wakas ay tumigas naman ang ulo. Tinubuan ng sungay at handa kaming talikuran, layasan kung hindi namin tatanggapin ang lalaking pinakamamahal niya. Si Cedric na anak ng dati ko ring inibig na si Teo. Hindi ko nalaman kaagad na anak ni Teo si Cedric dahil hindi naman nagpupunta si Cedric dito sa amin noon dahil nga malayo sa kanila. Taong 2017 nung madalas kong makita ang mga post ni Grace sa Facebook na kasama niya ang binatang yon, si Cedric na gwapo naman subalit hindi disente. May litrato mga sila ni Grace na nasa isang grupo sila ng nag-iinuman sa gilid ng kalye sa lugar na tila squatter. Dikit-dikit ang mga bahay at sa background ay maraming batang madudungis na nagsisipaglaro. Si Cedric ay wala pang suot na pang itaas at akbay-akbay niya ang anak ko sa litratong yon. Meron din silang litrato sa ilog yata yon. Nakayakap naman si Grace kay Cedric habang tumutungga si Cedric sa bote ng beer. Edad 28 na si Grace noon, Kuya Bono, at hindi siya dito sa bahay nakatira dahil nagtatrabaho siya sa isang sikat na bangko sa Laguna. Mula high school hanggang college ay hindi siya nakipag-boyfriend. Naging eksperto siya sa pag-iwas sa mga manliligaw niya. Nagtapos siya ng college, nakapagtrabaho sa kung saan saang lugar, ngunit hindi pa rin nagkakaroon ng kasintahan, kaya naman iniisip ko noon na baka tatandang dalaga ang anak ko. Napansin ko lang ang pagbabago niya noong malipat siya ng trabaho sa San Pablo, Laguna. Parang natuto siyang mag-ayos. Sumusunod na siya sa mga uso at tuwing uuwi siya ay masigla ang kanyang mga mata at ngiti. Nahulaan ko na noon na umiibig na siguro ang anak ko. Ipinagdasal ko pa nga na sana ay makapag-asawa na siya dahil nung panahong iyon ay 28 na nga siya. Ako ay ikinasal sa edad na 24, Kuya Bono. Pinakamatanda na akong nag-asawa sa mga pinsan kong babae na karamihan ay nag-asawa sa edad na 20, meron pa ngang 18.
at meron ding 23. Ako nga yung pinakamatandang nag-asawa sa aming magpipinsang babae. Minsan ay pinakita ko kay Lando, ang aking asawa, ang litratong yun ni Grace at Cedric sa Facebook at kaagad ay nakakitaan ko ng disgusto ang asawa ko sa pagkakatitig niya sa litratong yun. Ang sabi pa niya ay, nasisiraan na yata ng ulo yung anak mo. Noon ay tinawagan ko si Grace at tinanong kung sino ang lalaking yun. Napaka-casual lang ng kanyang sagot. Fiancé ko, ma. And we're planning to get married soon, kaya don't worry. Di ako tatandang dalaga gaya ng ini-expect nyo. Fiancé? You mean, engaged na kayo? Yes, ma. Ay, hindi mo nga pinapakalala sa amin ng papa mo ang lalaking yan. Uuwi kami sa Saturday, ma. Kasama ko siya. But please, I warn you, be nice to Cedric, okay? Umugong sa utak ko ang salitang I warn you. Pwede naman sanang, please I beg you, be nice to Cedric. I warn you ang ginamit ni Grace at nauunawaan ko yon. Dahil marahil ay naalala niya kung paano namin pinakiharapan noon ang boyfriend ng panganay niyang kapatid na si Eliza na si Benji. Hindi naman kasi naging maayos ang pagkikiharap sa amin ni Benji. Galing ito sa may kayang pamilya, may pinag-aralan din pero arugante at mayabang kasi ang dating kaya't naging mabalasik ang pagharap ng asawa ko sa kanya at natural, pumanig ako sa asawa ko. Naghiwalay sina Benji at ang panganay kong si Eliza dahil doon. Pero hindi nagalit sa amin si Eliza dahil naunawaan niyang mali talaga ang boyfriend niya. Si Grace ang nagsalita sa amin ng papa niya noong makaalis na si Benji noong araw na yon. At ang sabi ni Grace, tingin ko, hindi tama yung pagharap niyo kay Kuya Benj. Sana naging nicer man lang kayo. Mayabang eh. Pabulyaw na sagot ng asawa ko. Nakita ko din. Mabilis na sagot ni Grace. Mayabang siya, arugante. Pero tama ba na naging arugante din kayo? Pagkasabi nun ni Grace ay tumaligod na siya. Hindi kasi talaga siya sanay na nakikipagdiskusyon sa magulang niya pero lagi ay gusto niyang ilabas ang saloobin niya bago siya aalis. Makisig si Cedric, matikas ang pangangatawan at may magandang ngiti. Magalang din siya sa kanyang pananalita subalit hindi naging sapat yun upang masabi naming karapat-dapat siya para sa aming anak dahil hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo at nung panahong dalhin siya ni Grace dito ay wala siyang trabaho. Isa siyang tambay. Naging prangka ang asawa ko sa kanya sa tanong na, so, si Grace ang magpapakain sa'yo? Nakita ko kaagad ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Grace. Okay yun sa'yo? Na babae ang bubuhay sa'yo? Sarkastikong tanong ni Lando. Noon na nagsalita si Grace. Pa, formality lang na nandito kami at humarap kami sa inyo, okay? Remember, 28 na ako. Pwede na ako magpakasal kahit wala kayong pahintulot. Ipagyayabang mo pang 28 ka na. Nasaan ang utak mo? Sagot ni Lando. Hindi na sumagot si Grace, sa halip ay hinawakan niya ang kamay ni Cedric. Hinila, tumayo silang dalawa at walang imik na lumabas ng bahay. Ako ang humabol sa kanila sa pintuan. Humingi ako ng paumanhin kay Cedric dahil ang totoo ay yung kanyang itsura noong mapahiya siya sa harap namin ay nagpaalala sa akin sa itsura ni Teo noong pahiyain din siya ng tatay ko at ni Ate Ada ng harapan. Pero noong time na yun, Kuya Bono, na pumunta sa amin si Cedric ay hindi ko pa alam na anak siya ni Teo, na ex ko. Pero si Teo talaga ang naalala ko nung moment na yun na mapahiya si Cedric sa harap namin.
Nagalit si Grace sa amin. Talagang pinili niya si Cedric at kami ay kanyang tinalikuran. 5 buwan, Kuya Bono, na hindi kami nag-uusap-usap. 5 buwang hindi siya umuwi dito. Pero sa loob pala ng 5 buwang yon ay inaayos na nila ni Cedric ang mga papeles nila sa pagpapakasal sa huwes. Hindi sumama si Lando sa Laguna noong kasal ni na Grace. Ako lang at ang panganay kong kuya na si Kuya Ipe at ang hipag kong si Ate Rose ang kasama kong nagpunta. At noon ko palang nalaman na si Teo pala ang tatay ni Cedric. Labis akong nagulat at namangha noon. Naisip kong parang pelikula ang pagyayaring yun dahil taga rito kami pareho ni Teo sa Bulacan. Nakapag-asawa pala siya ng taga San Pablo, Laguna at sa dami ng lalaking pwedeng makilala ni Grace ay anak pa ng dati kong kasintahan ang nasumpungan niya. Hindi kami nakapag-usap ni Teo noon dahil tila nakakaasiwa sa misis niya. Pero sapat na yung masaya naming ngitian at pag-aalamanuhan upang masabing maluwag naming tanggap ang katotohanang hindi man kami ang nagkatuluyan noon ay mga anak naman namin ang nakatadhana palang magkaasawahan. Nakakaasiwa man ding magkwento kay Lando noong manggaling kami ng Laguna pero nagawa kong sabihin sa kanya dahil asawa ko siya at hindi ako sanay maglihim sa kanya. Akala ko magagalit ang asawa ko pero naging malutong ang tawa niya matapos niyang malamang anak ni Teo si Cedric na napangasawa ni Grace. Pero kasunod ng kanyang malutong na pagtawa ay pumalit ang lungkot sa kanyang mukha at sinabing, "Nagkamali ako, Sylvie. Sana hindi nila ako nagmatigas sa anak natin. Napakayabang naman kasi ng anak mo. Ang tigas pa ng ulo." Tila nagsisising sambit niya. Ramdam ko ang magkahalong disappointment at inis sa asawa ko pero ang sabi ko na lang ay, kanino ba magmamana yon kundi sa'yo? Hindi na siya umimik, Kuya Bono, pero naisip ko ang mag-amang Teo at Cedric. Magkaiba sila. Dahil si Teo noon, dagli ang sumuko nung ayawan siya ng pamilya ko. Hindi niya ako pinaglaban. Pero si Cedric, determinado at wala sa kanya ni katiting na pagpayag na mawawala ang anak ko sa buhay niya. Hindi ito ibig sabihin na sinisisi ko si Teo hanggang ngayon kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Dahil wala din akong pagsisisi kung bakit si Lando ang naging asawa ko. Kailanman ay hindi naging mali ang pagkakasundo ng mga magulang namin ni Lando noon na kami ay pag-asawahin dahil responsableng asawa din naman si Lando at kahit nagka-problema kami noon ay mahal na mahal ko naman ito. Pero sa puntong ito ngayon, sa kasalukuyang panahon ay hindi ko rin masabi na mali ang pagmamatigas ni na Grace at Cedric na sila ay magpakasal dahil maayos at masaya naman ang buhay nila ngayon. Nagtatrabaho pa rin sa bangko si Grace at si Cedric naman ay nagtayo ng piggery o babuyan sa kanila at malayong mas malaki ang kinikita niya sa piggery kesa sa buwan ng pasweldo ng bangko sa anak kong si Grace. Kaya masasabi kong nagtagumpay sila sa pagkikipaglaban nila para sila ay magkatuluyan. Si Teo ayon kay Grace ay dati naman daw nagtrabaho sa Kapitolyo ng Laguna.
Nagkaroon sila ng 7 anak ng asawa niya, ngunit 2 lamang ang nakapagtapos ng pag-aaral. Yung 5 ay katulad ni Cedric na hindi nagkaroon ng diploma. Sa edad kong ito, Kuya Bono, ay hindi pa rin naman nagbabago ang paniniwala ko na mahalaga ang makapagtapos ng pag-aaral, lalo na kung lalaki ka. Subalit kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng tao ay umaasang sa edukasyon lang nakasalalay ang pag-unlad ng buhay nila. Hindi lahat ng tao ay diploma ang kukumpleto sa pagkatao nila. Diploma o titulo ang magsasabit sa katawan nila ng respeto mula sa ibang tao. At hindi rin lahat ay hinahangad ang mataas na respeto. Gaya ng Kuya Ipe ko, na ang hinangad lang ay maging maligaya sa piling ng babaeng pinili niya. Kagaya din ni Grace na hindi pinansin ang iba pang aspeto at sumentro lamang siya sa hangarin ng puso niyang maging asawa, si Cedric. 5 taon na silang nagsasama at wala naman akong nababalita ang nagkaproblema sila ng malala. Hindi ko alam kung hindi talaga sinubok ang pagsasama nila dahil nasa malayo sila o baka nagagawa lang nilang lumusot sa mga pagsubok nila para lamang hindi matibag ang kanilang pagsasama. Naisip ko din, Kuya Bono, na baka nagmana lang din sa akin ang anak kong si Grace ng katapatan sa kanyang asawa kaya napapanatili nilang matatag ang kanilang pagsasama. Sinubok din kasi noon ang katapatan ko kay Lando. Isa siyang pulis, Kuya Bono, at oo, nagkaroon siya noon ng mga babae. Pero hindi ko tinumbasan ng panlalalaki ang pambababae niya. Bagkos ay nanatili akong tapat sa kanya hanggang sa nagsawa din siya at napagtanto sigurong hindi ako ang sinisira niya kundi ang sarili niya. Hindi ako ang nadudumihan kundi siya at ang respeto ng tao sa kanya at higit sa lahat, respeto niya sa sarili niya. Senior na ako ngayon, Kuya Bono, at masasabi kong nasa tao lang din talaga kung papayag siyang masira ng impluwensya ng pagkakataon, pangyayari at ng ibang tao. Tao ko pa rin naman kahit nagkakasala ka at nagkakamali ka. Human nature yan eh. Masisira ka lang, mababasag ka, pero maayos yan kung magsisisi at magbabago ka. Sa dami ng taong kakilala ko, sa dami ng kwentong napakinggan ko, mga kwento ng buhay ng mga totoong taong nakakasalumuha ko, lalo na sa mga kwento ng mga senders na mas bata kesa sa akin, ang daming nasirang pagsasama, nawasak na pamilya, dahil napakadali nilang magdesisyon na kapag hindi ka na masaya, pakawalan mo na. May iba pang darating sa'yo, may iba pang sayo ay magpapaligaya. Hindi ko sinasabing mali sila at tama ako sa pagpapakamartir ko noon, pero hindi ako nagsisisi, Kuya Bono, at sa katunayan ay proud ako sa pagsasabing buo ako, buong buo. Malinis ang puso at pagkatao ko, at tumatanggap ako ng respeto at paggalang mula sa pamilya ko, mula sa ibang tao, at higit sa lahat, mula sa sarili ko. Sa mundong ito, napakarami ng nabago. Araw-araw yata may pagbabagong nagaganap. Hindi na uso ang plaka, maging ang CD. Iba na rin ang tunog ng mga kanta. Iba na rin ang panlasa ng mga tao pagdating sa musika. Pero may isang bagay na hindi dapat mabago at sa tingin ko'y pare-pareho nating gusto. Anuman ang henerasyon mo. Baby Boomer generation ka man, Generation X, Millennials, Gen Z, o kahit siguro yung pinakabatang Gen Alpha, may isang bagay na pare-pareho nating gusto. Gusto natin ang paggalang at respeto mula sa ibang tao. Pero dapat nating maisip na ang respeto mula sa kanila ay ipupukol sa iyo kung kaya mo ring rumispeto hindi lang sa kanila kundi higit sa lahat sa sarili mo. Pero sa aking nasirang amang si Agustino, na mas nakilala sa palayaw na Gusting, ang respeto ay hindi lang dahil sir ang tawag sa iyo.
Alam kong nakita mo ang totoong respeto noong araw ng libing mo kung saan halos lahat ng tao sa barangay ay hinatid ka sa huling hantungan mo. Ibinigay nila ang respeto sa iyo dahil sa mga mabubuting nagawa mo kahit wala kang tinapos na kurso. Pero sang-ayon ako sa sinabi mo, tatay, na ang respeto ay hindi natutumbasan ng pera, hindi nabibili. Dahil ang totoo, ito ay libre at kusang ibibigay ito sa iyo base sa pagkatao mo. Pero pinakamataas ang respeto naming magkakapatid para sa iyo, tatay. Maging ang mga apo mo dahil isa kang huwaran at mapagmahal na ama. At kahit kailan sa mga puso at isipan namin ay hinding-hindi ka mabubura. Hanggang dito na lamang, Kuya Bono, at naway maging bahagi rin ng programa mo ang aking simpleng kwento. Gumagalang at nagpapasalamat, Silveria. Masyadong nahahalata makahugot kapag mature o may edad na ang sumulat. Hindi na nila ini-emphasize yung mga dramatic moments sa buhay nila. Yung kung kailan sila sinampal, kung kailan ng babae si mister, kung gaano sila nasaktan, kung ilang beses silang umiyak. Wala nang ganun eh. Napansin nyo siguro, hindi masyadong madamdamin itong kanyang kwento. Basta nabanggit niya na nagdusa siya, may mga pasakit siya sa buhay, pero hindi naka-emphasize. Kasi mature na sila eh. Yung mga ganong bagay ay baliwala na sa kanila kasi napagdaanan na nila at naka-move on na sila at matibay na sila. Hindi ba? Kapag kasi bata-bata pa, sariwa yung sugat. Kaya kapag sumulat sa atin ay nakadetalye talaga kung paano siya sinampal, kung paano siya pinagtaksilan. Maraming salamat kahugot na Ate Silveria or Sylvie sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento ng buhay bilang pangalawang anibersaryong handog ng SIT Somewhere in Time. God bless you more, Ate Sylvie. And again, maraming salamat sa iyo. God bless you and your family. Again, sa ating mga shoutout na una, si Albert Inumbon Ngaluban ng Alfonso Lista Isfugao. Shoutout to you. At shoutout din kay Mylene ng Hong Kong yata ito. Teresa Montel Rosario, shoutout to you. Magandang umaga. Heidi Gopeng, shoutout na lang sa Kuya. Pa-shoutout na lang, Kuya Bono. Sana mabuti kayong kalagayan. God bless you from your avid listener here in Dammam, Saudi Arabia. Maraming salamat. Haida, Mazakiel, Ella, Oikatorp. Hello mga kahugot. Mary Kinonga, Pinartok. Hi Kuya, shout out sa iyo at sa akin sana. Mary, maraming salamat. Ganoon din kay Destiny, Jenny Gallardo Taberna ng Kawayan City, Isabela. Ann Ignacio, pa-shoutout po from Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Salamat, Ann. Fausto Yap Inge, pa-shoutout nga po dyan. Abangas dito from Montani, USA. Montanyosa pala. Parang Montana, USA, ano? Montanyosa. Shoutout to you, Fausto Yap Inge. Mariela Buguen, shoutout to you ng Cagayan Valley. Zenny Miranda Tumpalan Pagal, good morning din. Cherry May Palat, pa-shoutout ko Bono, lagi ako nakabang sa mga bagong kwento mo. Maraming salamat. Moises de la Cruz, pa-shoutout kay Ella Reyes Corcuera from Moises ng South Korea. Susan Aquino Gallego Viernes, good morning kuya. Nice, have a nice day, stay safe. Maraming salamat Susan Gallego Viernes sapagkat nandyan ka pa. Siguro isa ka sa mga pinakalumang abangers. Kasi yung mga dati, wala na sila, hindi na nagpaparamdam. Kumusta na kaya si Sherwin? Kahugot Sherwin at saka si Grace Ablao. Hindi na rin sila nagpaparamdam. Sana okay lang kayo mga kahugot. RACQZ Gonzaga. Pa-shout ko yung bonus mga taga-botahan. Hi sa mga best loves ko. Ingat palagi kuya. Maraming salamat. Mahirap basahin ang iyong pangalan. Emelda Sawan, kuya, pa-shoutout sa mga friends ko lagi nakaabang sa story.
ninyo, sina Emma Cardenas, Rems Amistad, Buds Rem, and to all Sauan family. Salamat po ng marami. Keep safe always and God bless you more. Same to you. San Agustin Adviento, keep safe everyone. Stay healthy also to you. Arlene Inaka, pa-shout ko yung sa mga pinsan ko dyan sa Oman. At ang mama ko na si Ruby Fe Bukari from London, United Kingdom. Salamat Arlene. Si Jenna naman, shout out Kuya Bono, a listener here in Kuwait from Batak, Ilocos Norte. Shout out to you, Jenna. Adviento Ligayo Angela, ano daw? Stay safe always and take care of yourself. Adviento Ligayo Angela from Bagao, but I'm here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Salamat Angela, Karen Sapphire Kimau Kapuyan. Hello, shout out kami dito sa Hong Kong. Maraming salamat. God bless you and more power to your program. Dengpot CHN, naibagabigat mo Kuya Bono, pa shout out uli. Liat, ano daw? Always here in Singapore. Shout out to my beloveds from Gataran, Pascual and Natividad family. Sabi naman ni Jocelyn Pascua, hello Kuya Bono, kumusta na po? This is it, tuloy na tuloy barangay at SK election. Pa-shoutout sa mga 18 aspirants na kagawad ng Santa Maria, Cagayan City at Talong Kapitan. Thank you and more power. Wala pa akong balita kung sino yung mga kandidato sa amin. Anyway, Marie Chris Dumlauson, morning Papa, pa-shoutout naman po from Igig, Cagayan. Marie Chris Dumlauson, thank you. Cornelia Tuliao Consejo, shoutout dito sa Hong Kong from Cagayan Valley. Carol Tungpalan Batugal, blessed and happy morning. Thank you sa bagong upload. God bless you always. Narinig nyo na siguro yung mga aso na naman, ano? Melanie Baluyot Draman, pa-shout Kuya Bono kay ate Eli Lalin Mercado ng San Antonio de Punquirino. Happy birthday po and God bless you more. Bayrel Casara, shout out Kuya Bono from Kuwait and to my family from Quezon Province. Ingat po at pagaling na kayo maayos para lagi kayo makabawasan ng mga kwento. Maraming salamat Bayrel. Hector Canonizado, shout out po from Cagayan Valley. Shout out to you Hector. Jeneline Pusidio de Guzman, hello mga kahugot, pa shout out from Rojas Isabela. Thank you Jeneline. At wala naman kay Divine Concha. Pa-shoutout naman po ang kawork kong si Joy Torres at ang friend niya na si Persus Guzman Carbonel Jr. from Divine Concha. Nits D. Angaya. Hi Kuya Bono, shoutout from Tabuk City here in Hong Kong. Avid listener mo po ako, nag-aabang palagi ng mga kwento na mangiyak-iyak pag nakakaiyak ang kwento na binabasa mo. Salamat Nits. Weng Limtang Hidjom Draman, shoutout Kuya Bono, kumusta ka na po? Abangers po ako from Eden Cabarugis, Quirino. Salamat Weng. Lovely, hi Kuya Bono, kumusta ka na po? Pa-shoutout po Cabanya family, I'm Lovely from Santos, Quezon, Isabela, pero dito po ako sa Medina, QSA. Avid listener mo po ako, maraming salamat Lovely. Jovi Batugal Bernades, hi Kuya Bono, pa-shoutout from Syria. Hussein Lagwa, kaabang-abang na naman to Kuya. Yeah, magandang kwento actually. Kin Elijah, pa-shout Kuya Bono sa kagaya ko dito sa Hong Kong na makinig sa mga programa dito sa Clearwater Bay at sa family Trinidad at Bargado sa Amulong Cagayan at ingat po palagi. Kin Elijah. Lilibet Balinsan Sabado, pa-shout Kuya Bono, lagi nakabang sa mga bagong kwento sa lahat ng channel mo. Thank you. Ram Samisdad, hello, good morning Kuya Bono, pa-shout po Imelda Nazarene, stay safe Cagayem. Ken Kastamit amin na listeners, Kuya na imbangal daw tayo amin agyaman and God bless. Thank you Rams. Robert Bulusan Bravo, Kuya Bono, pa-shout po from Taiwan. To all, samahang Ilocano kabagi sa nakikinig sa programa mo, thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng mga kahugot natin dyan sa Taiwan. Lalo na sa'yo, Robert Bulusan Bravo. Alay sa Joy Swazon Tabing Magno. Okay lang ako? Hopefully you're doing well po. Sana nga tuloy-tuloy na, Eliza. Thank you for sharing another news story to us, avid listeners of your channel. Pa-shoutout po again, Eliza Joy Swanzon Tabing Magno from Cagayan City.
Thank you! And I guess naubos ko ang mga pa-shoutout ninyo. Maraming salamat mga kahugot sa muling pag-antabay at paglalaan ng oras sa ating programa. Muna tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng alinman sa ating mga channels. Ang SIT, Somewhere in Time, Kahugot TV at DKB, Dear Kuya Bono. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.